After 20 years ay naisipan ko na ngang mamalengke. Hi everyone! Kaninang umaga, inaya ko nga si Kuya Allen para mamalengke. Biniro ko nga lang siya kung gusto niya akong iangkas papuntang palengke gamit ang motor niya. Aba, pumayag. Kung napapansin nyo, naka-helmet nga kaming dalawa. At papunta nga lang sa palengke. Medyo stricto kasi sila doon. I think municipal ordinance nga yun. Hindi nga lang LTO yung mga nanghuhuli. Pati na rin yung traffic enforcer dito sa Solano. Kaya kailangan nating sumunod sa batas. Kahit palengke nga lang yung pupuntahan, kailangan naka-helmet. Hindi lang ang driver, pati na rin yung backride niya. After 2 weeks, kinailangan ko na nga kasing mamalengke dahil talagang ubos na yung laman ng ref namin. Talagang sinimot ko muna. Isa pa, talagang super budget nga kami ngayon. Bale, good for 2 weeks nga yung laman ng freezer namin. Like nung isda, chicken, giniling. Ang stock na yun ay good for 2 weeks. At talagang sagad na sagad yung laman. Dito pala ako bumibili sa Dax. Dito ako bumibili ng chicken liver, giniling, at pisngin ng baboy. Inabot naman ako dito ng 700 pesos. Ayan, nakatapos na akong bumili. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Dax ay dito sa tapat ng San Miguel Supermarket. Tapat mismo ng PS Bank. Kahit nga frozen yung mga tinda nila dito, alam ko naman palaging bago. Madalas kasi ay nauubusan nga ako dito pag namimili. After dun, dito naman kami sa Liza. Bibili nga lang ako ng tinapay na pangbaon ng mga bata. Ito talaga yung pinakamahirap na sitwasyon sa part ng pagiging nanay. Yung budgeting. O eto, may dala na nga akong listahan para hindi sosobra o kukulang yung mga bibilhin ko. Nakalista kung ano yung bibilhin kong meat at kung ano yung kukunin ko sa supermarket and even sa loob ng palengke. Gagawa pala ako ng maha at kailangan ko nga tong condensed milk. Hindi na rin ako masyadong nagtagal dito kasi kung magtatagal pa ako dito, malamang out of budget na. Yung pambaon nilang tinapay ay weekly ko binibili. Hindi nga ako pwedeng mag-stock ng good for 2 weeks kasi mauubos. Grabe na, super pa talaga sa tight budget. Kapag pala nagbigay na ng allowance yung tatay nila, which is 6,000 pesos per month, ginagawan ko na agad ng breakdown kung magkano yung weekly allowance nila at yung weekly food allowance. Kung itatanong nyo kung magkakasya nga yun, syempre po hindi. Kailangan ko pa rin talaga magdagdag. Kahit naka-breakdown na, hindi pa rin talaga maiiwasan na may mga unexpected expenses gaya ng project sa school, contribution, at iba pang kailangan nilang supply for school. Kaya't minsan dinidiskartehan ko na lang din. Mabuti na lang talaga at may garden yung tatay ko. Madalas nga pinapangulam ko sa kanila pag dito sa bahay lang ay yung mga gulay. Mabuti na lang at talagang sinanay ko sila sa gulay na ulam. Hindi talaga sa akin pwede yung parte-arte. Isa pa, malaking tulong din sa akin yung pagtitinda at pagha-harvest ko nga ng mga gulay galing sa garden. Pandagdag na rin yun sa expenses namin. Hayaan nyo sa susunod, ipapakita ko nga sa inyo kung paano talaga ako mag-budget. Kung paano ako mag-prepare at yung pag-stock ng mga foods. Grabe, parang mas mataas pa ang cost of living dito sa Pilipinas compared sa abroad. Kayo po, magkano yung allowance nyo per month? At paano nyo pinagkakasya yun? Ang budgeting ko ay hindi naman talaga super tipid. I make sure na hindi lang talaga magugutom yung mga bata. Hindi baling hindi na ako mag-ulam. Basta sila yung priority ko. Good thing dahil hindi sila nasanay sa luho. Cold na. O, diba? Nakasave ako ng 40 pesos for my trip.